So, eto na nga mga sangkay, si Senator Jinggoy ay nagsalita na. Yo, what's up guys? This is me. We are back dito sa ating YouTube channel. Eto mga sangkay, for the first time, nagsalita na po si Jinggoy simula po nung sumuko po siya. At may malaki po siyang pasabog na malalaman po ninyo ngayon. Okay? Anyway, bago tayo mag-umpisa, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. So ngayon nga mga sangkay, pag-usapan po natin itong si Senator Jinggoy. Kasi nga po may lumabas, no, na interview niya dito na kung saan meron po siyang mahalagang impormasyon na sinabi. Eto, tingnan po natin. Ayan. Si Senator Jinggoy ay nagsalita na at ito po yung kanyang pasabog. Kasi ngayon, mga sangkay, may mga agam-agam na may mga babaliktad na. No? Mula po sa kampo ng mga DDS, papunta sa kampo ng majority block na po ngayon mga sangkay, no? Ito po yung mga kakampi po nila Sherwin Gatchalian. Sabi po nila sila ang majority, pero sabi pa nga sa Constitution daw hindi po pwede nilang gawin 'yon kasi kailangan nila ang majority sa 24. So kailangan daw po ng 13 at least, no? Hindi po pwedeng 12 lang. Ngayon mga sangkay, napapabalita na sa paglipat ni Chis Escudero, may mga agam-agam. Actually, kahit naman ako mga sangkay, no, siguro tayong lahat hindi naman tayo mangmang at hindi naman po tayo ganung katanga na hindi po natin magigets kung bakit po siya lumipat, mga sangkay, doon sa kabila. No? Napakalinaw po nun. May kinakaharap po siyang problema pagdating po sa kaso, no? Na delikado nga po ang kanyang sitwasyon. Kaya nga sabi po nitong si Cayetano, mga sangkay, na naiintindihan daw po nila si Jinggoy. Pero tingin ko hindi niya naiintindihan yan. Baka masama yung loob nun, mga sangkay. Pero ayun na nga po, kumbaga, kung yung iba ay tatalon, kung yung iba ay, alam niyo na, mga sangkay, mangingibang bakod, ito naman si Jinggoy, iba. Pero ulitin ko lang guys, tayo pagdating po sa mga ganitong klaseng usapin, tayo, gitna, mga gulo nila, mga sangkay, pabayaan po natin sila magkagulo. Hindi po tayo katulad ng iba na tagahimod, mga sangkay, no? Tayo ay pro-government. Kung ano po ang ginagawa ni PBBM, mga sangkay, then we are happy na nakikita po natin na kumikilos naman po ang ating pamahalaan at marami po ang nagagawa, no? May mga proyekto, may mga programa, mga sangkay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At ito, mga sangkay, tingnan po natin itong si Jinggoy. As far as I know, legally, the Senate President is still Senate President Alan Peter Cayetano. What do you think of that? Is that illegal? Is that unconstitutional? They cannot invoke Avelino versus Cuenco. Why? According to the 1987 Constitution. Ayan, ito na, 1987 Constitution. Ito dito nyo malalaman mga sangkay na kailangan talagang klaruhin yung Constitution natin. Kailangan po nating, kumbaga, kailangan ng sistema na matino, yung malinaw yung direksyon, malinaw yung bawat desisyon pagdating po sa judiciary, malinaw yung desisyon ng mga senador, malinaw ang magiging desisyon ng Kongreso, malinaw ang magiging desisyon, no, ng executive. Kapag ang Constitution po natin, malinaw yung nakasaad. Ngayon kasi nagkakagulo sila mga sangkay dahil nga po dito sa ginawa ng Senado na bigla na lamang daw po itong minorya nagbotohan tapos bumunta dun si Chis, nagbotohan tapos ayun na, may bagong Senate President na. Samantala, sabi nila mga sangkay, bawal daw po yun. Kailangan daw po, 12 lang daw po kasi. Kailangan daw po ng 13. Eto, pakinggan po natin. The majority of all members of the Senate. Ayan, majority of all members of the Senate. 24. Sa 24. Ang ini-invoke nila
some senators are saying that 22 na lang raw yung mga senators ngayon because Senator Bato is nowhere to be found and I am in detention. That is incorrect because kung 22 senators lang, yung dalawang senador, ako at saka si Senator Bato, we did not resign. Is daw sila nag-resign? Hindi kami, buhay na buhay kami, we are not physically incapacitated. Oh. That's why yung majority, 24. The ibig sabihin, 12 plus 1. Okay, so ayan mga sangkay. Sabi ni ang 'di ba narinig nyo kay Tito Soto na 22 na lang daw po yung mga senador. Pero may punto dito si Jinggoy na hindi pa sila 22. Kasi si Bato andito pa daw sa Pilipinas. Bagamat nagtatago mga sangkay at hindi po natin alam kung kailan susulpot si Bato. Ngayon si Jinggoy andito pa rin naman daw mga sangkay. Nandito pa siya. Buhay na buhay. Sumuko, mga sangkay. So, ibig sabihin, 24 pa rin sila. So, mali daw po yung sinabi ni Tito Soto. No? Mga sangkay. At, alam nyo ngayon, itong gulo ng politika, nadadamay po tayong lahat. Damay-damay po ito. Sa tingin nyo ba? Ito sa tingin nyo ba, ngayong si Sherwin Gatchalian na po ang Senate President, kung siya po, acting yung tawag sa kanya magiging okay na ang lahat sa Senado? No, guys. Hindi po. Hindi po sila magiging okay. Kasi both side meron pong pinaglalaban Both side meron po silang sinasabi na kami ang tama, kami ang ganito, kami dapat ang pakinggan. 'Di ba? Wala pong magiging maayos. Kahit sino pa ang pumalit diyan. So, much better kung ayusin yung institution natin. Yung 1987 Constitution. Gawin na po nating parliamentary system ang Pilipinas. Kasi alam nyo, less ang gulo na ganito kapag parliamentary system. Nakita ba natin ito sa Japan? Nakita ba natin ito sa Singapore? And other countries na mayroong pong buong sistema ng parliamentary form of government? Kasi tayo mga sangkay, unitary presidential system po tayo As long as unitary presidential system po tayo, ganito po tayo kagulo. Pero ito matindi. Nagkakambyo mo yun. Ay, hindi ko alam sa kanila. Sabi po ni Jinggoy, si Cayetano pa rin daw ang kinikilala niyang Senate President. Mahal din mga sangkay. Matibay din ang paninindigan ng taong to no? Kahit, let's say, mali ang kanyang paninindigan o tama ang kanyang paninindigan, pero may paninindigan siya. Diba? Kasi yung iba dyan, halimbawa sino tawag dito? Itong si Chis Escudero. Diba? Tumawid bakod. Pwedeng natakot, pwedeng hindi natakot. Depende po sa inyong nakikita. Depende po sa inyong pagkakaintindi. 'Di ba? Mga sangkay. Pero itong si Jinggoy, ayun, naka-smiling face pa rin po. Kahit po, nasa delikado po siyang kamay. Ang balita nga po natin, mga sangkay, 'di ba na may kaso po siya. Nakalimutan ko yung kaso niya na isa. Na hindi po siya nag-file ng not guilty plea. So, ang ginawa po, I think it's, yung korte na po ang humiling na hindi siya guilty sa kasong yun. Kasi parang, bahala kayo dyan. Parang ganun na po ang nangyayari. Bahala kayo dyan. So, niyo ako ikulong. Ikulong niyo ako. Mambihira. Ganun po ang nangyayari. Buwis buhay na. Alright? Well, ipag-pray po natin ang ating bansa. Ipag-pray po natin ang presidente natin. Ang lahat po ng mga leaders natin. Kailangan po talaga magkaisa na po ang mga to At sana ma-realize nila na kailangan ayusin na po ang 1987 Constitution. Alright? Ano po ang inyong opinion? Comment down below. Meron tayong YouTube channel. Ito po ay Sangke Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube ngayon din. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam, mag-iingat po ang lahat. God bless everyone.